ito po ngayon, may voting for our overseas, no? Filipinos. Kailan po ito? Mag-start siya ng Sunday, April 13 hanggang May 12. May longer period po bumoto for the Filipinos living abroad or working abroad, as long as they are still Filipino citizens. At saka alam niyo po bang bago ngayon? They can vote online. Noon kasi they have to report to their consulate or to their embassy para makaboto. Kaya nga ako very low yung turnout ng voters ng mga nasa abroad. Ngayon po, basta nagpa-register sila ng biometrics nila, pwede na silang bumoto online. And how we wish sa mga susunod po na election natin, we can already vote online too. At inaayos po yan ng COMELEC. So, sabihin niyo po sa mga kamag-anak niyo living abroad that they can vote online as long as they are registered voters. Okay? Remind them of their obligation to vote. Okay? Para hindi ho sayang. Pero makakaboto lang sila sa national positions. Hindi ho sa local. Sino ho dito sa inyo ang registered voter? Pakitaas ang kamay. Wow! Okay. So, ibig sabihin nun, lahat nakasalalay sa kamay natin, yun hong ating pagiging Pilipino. Some statistics, mabilisan lang po. So, meron po tayong more than 68 million registered voters. And how we wish na talagang marami ho yung bumoto ngayon. Kasi tignan nyo naman po, no? Yung turnout po ng mga, votes, turnout ng mga people na bumoboto sa mga nakaraang eleksyon, it does not even reach 70%. Sayang po yung 30% eh. It could make a difference para mabago po yung result. Right? So, kailangan po, tulungan nyo din po kami na sabihan po yung mga kilala yung registered voter to exercise their right to vote. So, mga elective positions, ang total seats available, 18,320. 18,320 po ngayon na nag-a-apply ng trabaho. Ay, position pa lang ina-applyan. Mas marami po yung mga kandidato. Nakalagay dyan, we have 44,209 candidates vying for 18,320 seats. Okay? Sige, i-capture nyo yung details. 25,979 will be elected. Bakit 25,000? Kahit na 18,000 po yung seat. Because sa ating home party list, sa bawat party list po, once they garner 2%